Sa pagdating ni Jalil sa studio ni Maya Mikalaw, nahuli na siya dahil nakaharap na si Dato Raman sa kamera. Sa interview ni Dato Raman, sinabi na nga niya na naging bahagi siya ng sindikato nung kabataan niya. Hindi niya ito ipagkakaila iyon. Pero yung sinasabi ni General Carrillo na nagpapasabog sa MV Doña Emilia at sa torbas ng mga Hapon, wala siyang kinalaman doon. At sinabi na rin ni Dato Raman na walang kinalaman si Jalil sa gulong ito. Huwag nilang idamay ang kanyang anak sa mga kasalanang nagawa niya. Tinalikuran niya ang buhay na yon. Bago pa man pumasok sa kanyang buhay si Jalil, puro kasinungalingan ang sinasabi ni General Carrillo. Piniframe up siya nito. Gusto ni General Carrillo na ibuntun sa kanya ang lahat ng sisi. Dahil sa totoo lang, si General Manuel Carrillo ang mastermind ng lahat ng kaguluhan ng nangyayari ngayon. Galit na galit naman si General Carrillo nung nabanggit ni Dato Raman ang kanyang pangalan. Sinabi pa ni Dato Raman na tinutuloy ni General Carrillo ang sinimula ng kanyang kapatid na si Colonel Napoleon Marcelino na siyang dating ulo ng sindikato at bigla na lamang binaril si Dato Raman nito. Kaya nagkagulo na nga ang lahat ng mga tao sa studio ni Maya Mikalaw. Sobrang nagulat naman ang mga manunood sa mabilis na mga pangyayari. Pinuntahan nga nila Jamila at Jalil ang kanilang ama nito. Nakita naman ni Jalil na si Felix ang bumaril sa kanyang ama. At dito na nga nalaman ng lahat ang pagpapanggap ni Jalil bilang si Espina. Hindi makapaniwala si Dr. Teresa na si Jalil at si Espina ay iisa. Pati rin si Nazuelo at Marcos, hindi sila makapaniwala na pinasok sila ni Jalil dito sa ehensya para mag-espiya dito. Pumasok si General Villanueva sa opisina ni Azuelo at tinanong niya silang tatlo kung alam ba nila nagpapanggap na pulis si Jalil Abubakar. Ang sagot ni Azuelo na wala silang alam doon. Sinabihan ng General Villanueva si Marcos na gusto niyang mahuli ang kriminal na yun ngayon din. Aalman na sana si Marcos sa utos ni General Villanueva pero pinigilan siya ni Azuelo at baka madamay pa ito sa kasalanan na ginawa ni Jalil. Kaya pumapayag nito si Marcos sa utos ni General Villanueva na hulihin si Jalil. Inutusan din ni Azuelo si Usman na samahan niya si Marcos na hulihin si Jalil. Sinabi na nga ni Usman kay Marcos na matagal na niyang alam ang pagpapanggap ni Jalil bilang si Espina at nagtatrabaho ito kay Mustafa. Hindi naman makapaniwala si Marcos sa kanyang nalaman at napatanong siya nito bakit naman sila naplantahan ni Mustafa ng isang espiya. Ang sabi ni Usman, dahil hinahanap ni Mustafa kung sino totoong trader sa India. Dahil noong panahon na yon, hindi pa alam ni Mustafa na si General Carrillo ang totoong mastermind. Nagtanong ulit ito si Marcos kay Usman, paano niya ito nailihim sa kanya ang lahat ng ito. Humihingi naman ng pasensya si Usman kay Marcos. Gustong-gusto na niyang sabihin sa kanya ang totoo. Pero mahigpit na bilin ni Mustafa, huwag niyang sabihin kahit kanino. Ang sabi ni Marcos, o ayan napatay si Mustafa. Paano siya tutulong sa kanila kung tinatago nila ito sa kanya ang ganitong klaseng impormasyon? Sinabihan ni Osman si Marcos na ayaw ni Jalil. Gusto niya na protektahan siya nito. At ayaw ni Jalil na sumabit siya kapag lumabas ang totoong pagkatao niya. Gusto ni Jalil na manatili siyang malinis para maituloy niya ang misyon. Ang sabi ni Marcos, sa ngayon, wala silang magagawa. Obligasyon nila na arestuhin si Jalil. Samantala sa pagdating ni Dato Raman sa ospital, hindi na nga ito nailigtas ang kanyang buhay at tuluyan na ngang namamaalam si Dato Raman. Niyakap ng mahigpit ni Jamila kanyang ama sa huling sandali at umiiyak ng husto si Jalil sa pagkamatay ng kanyang ama-amahan dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Dumating na din sina Marcos at Usman sa ospital para hulihin nila si Jalil. Humihingi ng pasensya si Marcos kay Jalil dahil kailangan nilang arestuhin siya. Nakiusap naman si Jalil kay Marcos na kailangan niyang ilibing ang kanyang ama bago siya nito arestuhin. Nasasaktan naman ang mga kababaryo ni Omar sa pagkamatay ni Dato Raman. Sinabihan ni Azuelo ang TFA na na-verify na ni Espina, ni Jalil, na si Domingo ay kasama ng mga traidor dito sa kanilang hanay. At ito rin ang tumira kay Dato Raman habang in-interview ni Maya Mikalaw sa TV. Kaya ang kanilang mission ngayon ay arestuhin si SP Offer Felix Domingo. Bigla naman pumasok si General Villanueva sa war room at galit itong nagtanong kay Azuelo kung anong kalukuhan itong nangyayari. Bakit hindi pa nakuhuli si Jalil Abubakar? Kaya ba nila o kailangan niyang maghanap ng ibang pulis para gawin ang kanilang trabaho? Sinabihan ni Azuelo si General Villanueva na sa custody na ni Agent Reyes si Jalil Abubakar. Tinatapos lang nila ang autopsy ni Dato Raman at may huling-hiling lang si Jalil Abubakar na mailibing niya ang kanyang ama at pumayag siya nito. Galit na sinabihan ni General Villanueva si Azuelo na kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang kriminal para humingi ng special treatment. Sinabihan ni Azuelo si General Villanueva
na matinding intel na asset ni Mustafa si Jalil Abubakar. At si Mustafa rin ang nagpapasok kay Jalil dito. Nagtanong ulit ito si General Villanueva kay Azuelo kung nasaan na si Mustafa. Paano nila i-verify yun kung patay na yung tao? Sinabihan ulit ni Azuelo si General Villanueva na kung mali man ang kanyang desisyon, siya ang mananagot. Pero sa ngayon, bigyan muna nila ng respeto yung patay. Pabayaan muna nila na mailibing si Dato Raman na kaning anak sa tradisyon ng mga Muslim. Wala na ngang magagawa si General Villanueva kundi pumayag na lamang siya sa hiling ni Jalil. Humahanga naman si Suarez kay Azuelo dahil pinatanggol niya ang huling hiling ni Jalil bago ito hulihin. Sinabihan ni Jalil si Marcos na alam niya na galit siya nito sa kanya at pasensya sa paglilihim niya sa kanya. Sinabihan ni Marcos si Jalil na nabanggit sa kanya ni Usman na misyon niya raw ito para kay Mustafa. Sinabihan ni Jalil si Marcos noong una gusto lang niya mabawi ang kanyang ama at mabigyan ng hustisya yung mga kababaryo niyang namatay. Pero nakita niya kung gaano kalala ang sitwasyon, kung gaano kalalim at kalawak yung mga galamay nila sa buong kapulisan at sa gobyerno. Ang sabi ni Marcos, kaya pala hindi siya nagpakalayo-layo nung malinis ang pangalan nila ni Dato Raman. Sinabihan ni Julius si Marcos, nung namatay si Sir Mustafa, alam niya na delikadong madiscover yung pagkatao niya. Pero kailangan niyang tapusin ang misyong iniwan ni Mustafa. Kailangan niyang tulungan siya na mahanap at mahuli si General Carillo. Hindi totoo si Police Major Alan Espina. Pero lahat ng pinakita niya sa kanya, lahat yun totoo. Hindi lang kaibigan ang tingin niya sa kanya. Tinuturing din niya na kapatid siya. Kailan malalaman ni Marcos na si Jalil at si Gabriel ay iisa? Yan ang ating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng The Vlad vs. Jyoti.